Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Ang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Sinabi sa akin ng Panginoon, "Tao, magpahayag ka laban sa mga pinuno ng Israel. Sabihin mong ipinasasabi ko, nakatakda na ang parusa sa inyo, mga pinuno ng Israel. Sarili ninyo ang inyong iniintindi at hindi ang mga tupa. Iniinom ninyo ang gatas, nagdaramit kayo ng lana, nagpapatay ng mga pinabatang hayop, ngunit hindi ninyo pinakakain ang mga tupa. Bakit hindi ninyo pinalalakas ang mahihina, ni ginagamot ang mga may sakit, ni hinihilot ang mga pilay? Bakit hindi ninyo hinahanap ang nawawala, ni ibinabalik ang nalalayo? Sa halip ay ginagamitan ninyo sila ng kamay na bakal, sila'y nangangalat at nilalapa ng mababangis na hayop pagkat walang pastol. Ang mga tupa ko'y nagkalat sa mga bundok, burol at sa lahat ng panig ng daigdig. Ngunit walang ibig humanap sa kanila. Dahil dito, mga pinuno, dinggin ninyo ang aking sinasabi. Ako ang Diyos na buhay. Ang mga tupa ko'y pinipinsala at nilalapa ng mababangis na hayop pagkat walang nangangalaga. Hindi hinahanap ng mga pastol ang aking mga tupa. Sa halip na alagaan nila ang mga ito, ang sarili nila ang binubusog. Kaya nga, makinig kayo, mga pastol. Pakinggan ninyo itong aking sinasabi. Laban ako sa inyo. Pananagutan ninyo ang nangyayari sa aking mga tupa. Hindi ko na kayo gagawing pastol upang hindi na ninyo mabusog ang inyong sarili. Ilalayo ko sa inyo ang aking mga tupa at hindi na ninyo mapakikinabangan ang mga ito. Ito ang ipinasasabi ng Panginoon. Ako mismo ang maghahanap at mag-aalaga sa aking mga tupa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang pangkaraniwang hanap buhay noong panahon sa Israel ay ang pagpapastol. Madalas gamitin sa Biblia ang pagpapastol ng tupa bilang larawan ng pamumuno. Ang mga namumuno ay ang mga pastol at ang bayan ng Israel ay ang mga tupa. Ang ginagawa ng mga pastol sa tupa ay dapat gawin ng mga leader sa kanilang bayan. Binabantayan nilang tupa, ipinagtatanggol sa mababangis na hayop, sinisikap na hindi kumalat ang mga tupa, pinadadala sila sa mga lugar na may damo at may tubig, ginagamot ang tupang may sakit, at pinapakain at pinalalakas ang mga may sakit, ang mga mahihina. Ganyan din dapat ang ginagawa ng mga leader sa bayan ng kanilang sinasakupan. Ngunit hindi iyan ang nangyayari. Nakinabang lang sila sa mga tupa. Ininom nila ang gatas ng mga ito. Kinakain ang karne. Ginagamit ang balat bilang damit o paggawa ng tolda. Nakinabang sila sa mga tupa, pero hindi ito inalagaan. Galit ang Diyos sa kanila. Aalisin sila bilang mga leaders. Ang Diyos na mismo ang magpapastol sa kanyang tupa at siya ang maghahanap ng mabubuting magpapastol sa kanila. Si Jesus ang mabuting pastol na binigay sa atin. Talagang siya ay pumupunta sa maraming lugar upang turuan ang mga tupa na naliligaw. Ginagamot niya ang mga may sakit. Pinalalakas niya ang loob ng mga mahihina. Binibigyan niya ang kanyang sarili upang ang tupa ay mabuhay. Ang kanyang katawan at dugo ay ibinigay na pagkain para sa atin.
Ang larawan ng mga leaders noon bilang masasamang pastol ay larawan din ng masasama at mga korap na mga leaders natin ngayon. Ang mga korap na mga leaders ay gumagamit ng kanilang posisyon upang payamanin ang sarili o ang kanilang pamilya at mga kaibigan. Hindi nila pinapansin na ang mga tao ay nagkaaway-away o nakakalat na sa buong mundo para lang maghanap buhay sa mga iniwan nila sa Pilipinas. Talagang pinababayaan ang mga tao at ang kanilang pangangailangan. Kailan pa kaya tayo makapipili ng maayos na leader at hindi magpalinlang sa mga propaganda? Tandaan natin na ang leader ay para sa tao at hindi ang tao para sa leader. Dapat sumunod ang leader sa mga tao. Huwag tayo maging tau-tauhan ng mga leaders. Bilang mga Kristiyano, tingnan natin si Jesus bilang modelo ng isang mabuting leader. Siya ang ating mabuting pastol na nag-alay ng sarili para sa atin. Salamat, Panginoon, sa mga leaders ng simbahan na iyong ibinibigay sa amin. Salamat sa Santo Papa. Salamat sa aming mga obispo at mga pari. Salamat sa mga committed lay leaders namin. Tulungan po niyo sila na maging mabubuting pastol sa mga tao. Bigyan din po ninyo sila ng tapang na sumpuin ang anumang nakakasama sa aming mga Kristiyano.